kung masasama niyo po ako muli dito sa ating patotoo in chapter 2, paragraph 1, ang sabi ho dito, ang ating Panginoon ay buhay at iisa bilang natatanging tunay na Diyos at siya'y nabubuhay sa kanyang sarili. At ayon sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan. Walang nakaunawa o nakaabot sa kanyang persona, maliban lang ang kanyang sarili. Siya lamang ang dalisay na espiritu, di nakikita, walang katawan o parte ng tao at hindi pa bago-bago ang kanyang damdamin tulad ng tao. Siya ay walang kamatayan. Yan po ang nais ko po ulitin. Siya ay walang kamatayan. We have come to learn na ang Diyos po ay espiritu. Nang ibig sabihin, wala po siyang mukha kagaya po ng tao. Wala siyang ilong kagaya po ng tao. Wala siyang mata o tenga kagaya po ng tao. Dahil ang espiritu has no physical features. So pagdating sa tatlong persona ng banal na Trinidad, ang naiiba lang po sa tatlong persona ay ang Ama at ang Espiritu Santo. Which means sila lang po ang dalawang persona na kailanmay hindi nagkatawang tao. Si Kristo on the other hand, siya po ay naiiba sa tatlong persona when it comes to His role in redemption. So siya lang ang nagkatawang tao. Ang Ama kahit kailan ay hindi magkakatawang tao. Ang Espiritu kahit kailan ay hindi rin magkakatawang tao. Si Jesus lang ang nagkatawang tao. Kaya pag akyat po natin sa langit, at pati na rin po sa kanyang pagpabalik, kapag nadatnan po natin si Jesus, we will see Him not as a spirit, kundi as the God-man. Ngayon, may binabanggit din po dito sa ating patotoo, siya po ay hindi pa bago-bago ang kanyang damdamin tulad ng tao, which we've come to learn, ito po ay tumutukoy sa impassibility ng Diyos. At ang ibig sabihin po ng impassibility is that ang Diyos po, ang kanyang emosyon ay hindi kaparehas po ng emosyon ng tao. Ang tao po kapag nagmahal, may limitation ho yan. Ang Diyos kapag nagmahal, magkasala ka man o hindi, basta ikaw ay pinili ng Diyos, never magbabago ang kanyang pagmamahal o katapatan sa inyo. So hindi siya naapektuhan sa anuman external na bagay, kundi ang lahat ng ipinapakita po niya na emosyon ay hindi nanggagaling sa labas, kundi ito ay nagmumula sa kanyang kabutihan o perpektong persona. Ngayon, pagdating po dito, sa ating pag-aaralan, sabi po ng ating patotoo, siya ay walang kamatayan. Ito po ay, if you are able to see there, you'll probably see it on video po mamaya, pero ang gaytong klaseng katuruan na ang Diyos ay walang kamatayan ay tinatawag the doctrine of immortality. Ngayon, ang salitang immortality, originally, nagmula po sa wikang Latin na immortalis. Ngayon, ang salitang immortalis sa wikang Latin ay may dalawang compound words na pinagsama. Halimbawa po, yung salitang im or in means not or no. Habang ang salitang mortalis means death or decay. So ngayon, kapag pinagsama po yung dalawang salitang yan at in-apply po natin sa Diyos, it's another way of saying that ang Diyos kahit kailan ay hindi pwede mamatay. Wala siyang kamatayan. Kailanmay hindi siya makakatikim ng kamatayan sa kanyang pagiging Diyos. Subalit, kung tatanungin ho natin, saan natin mababasa sa Biblia na ang Diyos po ay walang kamatayan? Kasi when we think about God, it is already assumed that He is everlasting. Hindi siya pwede mamatay. Pero kung titignan natin sa Biblia, saan po kumuha ang ating mga Reformed Baptist na kapatid na ang Diyos po ay walang kamatayan? At dito ho natin mababasa sa 1 Timoteo 1, dito po tayo sa 1 Timoteo 1, talatang 17. 1 Timothy chapter 1, verse 17.
dito ho natin makikita yung ganyang klaseng katuruan. Sabi po ng Biblia, sa unang Timoteo 1, talatang 17, purihin at dakilain magpakailanman ang haring walang hanggan at walang kamatayan, ang di nakikita at nag-iisang Diyos. Amen. Ngayon, kung babasahin po natin ang unang Timoteo Kapitulo 6, dito po tayo sa talatang 16 in 1 Timothy chapter 6 verse 16, ito po ang nakalagay. Sa unang Timoteo 6, talatang 16, siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaring makita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. So, napakaklaro at napakalinaw mga kapatid na itinuturo po ng Biblia na ang Diyos ay walang kamatayan. He is immortal. Pero may mga technical na nuances po dito. Dahil, kung titingnan po natin on a very personal level, tayo rin po ay immortal pagdating sa ating kaluluwa. Ang ating katawan ay namamatay, pero kahit kailan hindi namamatay ang ating kaluluwa dahil ito'y nagmula sa Diyos. Pero paano po naging iba ang pagiging immortal ng Diyos sa atin? At ito po ang pagkakaiba. Hindi kailangan ng Diyos tayo para siya'y maging immortal. Tayo ay nangangailangan sa Diyos para ang ating kaluluwa ay mabuhay forever. That's the difference. So mawala man po ang lahat ng bagay, immortal pa rin ang Diyos. Pero kapag ang Diyos ang nawala, hindi na ho tayo immortal. Dahil ang lahat ng immortality, whether mapunta man ang tao sa impyerno o sa langit, ay nagmumula pa rin sa Diyos. But here is another nuance. Kung ang Diyos ay hindi namamatay, bakit si Kristo namatay? Siya ay Diyos. Yan ang madalas mga kapatid na ginagamit po na tutol laban po sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano. Paano mo masasabi na si Jesus ay Diyos kung siya'y namatay? At the only way we can answer this is to understand yung dalawang kalikasan ng ating Panginoon. Na ito ay tinuturo sa teolohiya na kung tawagin, the hypostatic union of natures. Nang ibig sabihin, ang bawat isa ho sa atin ay iisa lang po ang ating kalikasan. By nature, all of us are humans. Si Kristo ay naiiba. Siya lang ang persona na may dalawang kalikasan. Bago ho siya nagkatawang tao, siya ay Diyos. Nung siya'y nagkatawang tao, siya'y nagkaroon ng human nature. Kaya mababasa po natin sa mga ilang teksto, pagdating sa kanyang kalikasan bilang Diyos, ang Diyos, ayon sa Isaiah 40, kailanmay hindi napapagod. At ayon po sa aklat ng Salmo, ang Diyos kahit kailan ay hindi inaantok o natutulog. Ang Diyos ay hindi nagugutom, hindi nauuhaw, because He is self-sufficient. Pero nung nagkatawang tao si Jesus, mapapansin ninyo, napagod siya, nagutom siya, nauuhaw siya, natulog siya. Bakit ho? Dahil when we talk about the hypostatic union, pinagsama po ang God nature and human nature sa iisang persona ni Hesukristo. So ngayon, kung pag-uusapan po natin ang walang kamatayan na likas ng ating Panginoon, saan po ito nahuhulog? Kung pag-uusapan po natin si Jesus bilang Diyos, kailanmay hindi siya namamatay. Pero dahil siya'y nagkatawang tao, at ang Diyos ay hindi pwede mamatay upang mabayaran ang ating mga kasalanan,
kailangan magkatawan tao si Kristo para maranasan ang kamatayan. So when the Bible says na ang Diyos po ay walang kamatayan, when it comes to Christ, we're talking about His divine nature. But when Jesus died, we're not talking about the divine nature, but the human nature. And here's another follow-up. Nung namatay si Kristo, hindi naging permanent ang kanyang kamatayan. At ano po ang rason kung bakit po hindi siya nanatiling patay? Dahil ang kamatayan may kapangyarihan lamang sa mga taong makasalanan. Pero dahil po hindi magawa ng kamatayan, na hawakin po si Kristo magpakailanman sa pagiging patay, nangangahulugan mga kapatid that the reason why hindi na natiling patay si Jesus, dahil kailanman hindi siya nagkasala. Pero namatay ho si Jesus temporarily para mabayaran ang ating mga kasalanan. Sa gayon, when the Bible says wala siyang kamatayan, si Jesus ay nakaranas po ng kamatayan, hindi sa kanyang pagiging Diyos, kundi sa pagiging tao. Pero ano naman po ang application po nun sa atin? Dahil po si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, tayo rin ay makaranas po ng walang kamatayan balang araw. Kaya sa kanyang pagbabalik, papalitan ng ating katawan na namamatay. At papalitan ng ating katawan na nabubulok. At papalitan po ito ng katawan na wala ng kamatayan. At hindi kailan may mabubulok dahil ang Diyos na nagligtas ho sa atin ay Diyos na walang kamatayan. So that being said mga kapatid, bagamat maikli lang po ang ating pag-aaral sa ating catechism, we always want to make the categorical nuances very clear. And that is when we say that God does not die and may mga tututol, Jesus died, we're talking about His human nature. But speaking of His divine, kailanmay hindi namamatay ang Diyos. Amen? So that being said, meron po ba tayong mga katanungan sa ating pinag-aralan po nitong hapon? Do we have any questions? Yes. Speaking of nuances, Pastor, how do we reconcile? Kasi may nagkaroon ng isang heresy na tinawag Nestorianism. Yes. Kasi may, since alam natin, yes, nagkatawang tao si Jesus, pero not even during the incarnation, He never ceased to be God. So pag nagsasabi raw na, may mga tao raw nagsasabi na God died on the cross, we shouldn't have any problem with that. Yes. Pero siguro, kagaya ng minention mo, the nuance there is, yung pag-iingat na sinasabi natin, when we say God died on the cross, it's the human nature. It's the human nature, right. Kasi in the ancient church, may ilang mga heresies. Kapag sinabi heresy, it's another way of saying mga katuruan na nagwawasak ng pagkakaisa ng iglesia pagdating sa doktrina. So may mga dumating po at lumitaw na mga aral, kagaya po na nasabi po ni Brother Edward, that may mga naniniwala na si Kristo po ay iisa lang ang kanyang kalikasan. He's only divine. Pero He never siya nagkatawang tao. Meron naman na nagtuturo, nung dumitaw po ang liberal scholarship, itinuturo po nila, which tinatawag po ito na kenotic theory. Kaya po siya tinawag kenotic theory dahil ang salitang kenotic nagmula po sa wikang Griego na keneo. Ngayon po, yung keneo is another way of saying that nung nagkatawang tao si Kristo, kaya niya nagawang magkatawang tao dahil inalis niya ang kanyang pagiging Diyos. So nanatili na lang sa kanya ang pagiging tao, pero hindi na siya Diyos. Pero hindi totoo yun mga kapatid. Dahil sa Biblia, ang sabi po ni Pablo sa Pilipos 2, Jesus added to Himself a human nature. Which means, never matatanggal kay Kristo ang pagiging Diyos. Dahil siya ay hindi nagbabago, pero kapag inalis mo ang kanyang pagiging Diyos, that means, pabago-bago siya. So we always want to be careful when we talk about the nature of Christ. When we say God died, we're talking about His human nature. Ngayon, we also have to clarify, when we speak about God, which person of the Trinity are you referring to? Kahit kailan never namatay ang Ama, kahit kailan never namatay ang Espiritu Santo. But when we talk about Jesus, namatay siya in His human nature, but He forever lives.
Kaya dito na ho tayo magtatapos sa Revelation chapter 1. Tignan niyo po sinabi ng ating Panginoon sa Revelation chapter 1. At simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 17 hanggang 18. How do we know that Jesus Christ is without death at wala siyang kamatayan? Verse 17 to 18. Tignan niyo po sinasabi dito. Nang makita ko siya, referring to John, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Verse 18. Tignan niyo po sinabi ni Jesus. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim na ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So as He lives, we shall live. As He died for sin, when we receive Christ, we also continually die to sin. And at His return, as He is, we shall also be. Kaya nawa po sa ating pag-aaral itong evening sa walang kamatayan na doktrina patungkol sa Diyos, always remember, when we speak about Christ dying, it's the human, not the divine nature ang namatay. Amen? So, any last questions bago po tayo magtapos? Any last questions? Ma'am, mukhang may tanong ho kayo. Wala ho? Okay. Yes. Yung sinabi ng Panginoon na ako ang pasimula at ako ang katapusan. Aha. Hindi nangangahulugan na may katapusan ng Diyos. No. When He says, I am the Alpha and Omega, yung word na Alpha or yung letter na Alpha is the first letter of the Greek alphabet. Omega as the last. So nais po niya ipaliwanag that He is the beginning of history and the end of history. Pero walang katapusan talaga ang Diyos. Yeah. Tinutukoy lang nung end of the history sa mga tao. Yes, kasi He's eternal. So kapag sinabi history, that involves time. So outside ang Diyos sa time. Tayo, we're time-bound. Yeah. Okay? Anyone else? May mga katanungan po sa ating mga napag-aralan. Okay? Well, Brother June. Yung mga na-encounter namin, lalo na INC, sinasabi nila walang nakalagay sa Biblia na senso sa Diyos. Pero malinaw, maraming nakalagay. Yes. Sinasabi nila. So, ano yung mas malakas na verses na sinasabi sa Biblia? Napakarami po talaga, Brother June. Pero I would say Titus chapter 2, verse 13. Titus chapter 2, verse 13. And I would also say Romans chapter 9, verse 5. Roman 9, talatang 5. I would also add John 1, verse 18. And then lastly, I would add John 5, 17 to 29. So, yan po yung mga ilang teksto po na nagpapahiwatig that Christ is in fact God, but there's so much more. There's so much more, yeah. Okay? Anyone else po? May mga katanungan? Any questions? All right. So, if all thing has been made clear, yan po ang doktrina of the immortality of God. Let's pray.